Last week, diniscuss po natin yung money management skills. Okay? We find out na if you develop money management skill, it will develop your life. Okay? If you don't develop money management skill, most likely your life will not be developed. Ako po'y naniniwala, kasi ako po 24 na taon ng pastor, tuwing makakakita ako ng mga young adult na nag-practice ng money management skill, nakita ko nakakaalis sa kahirapan eh. Pero yung mga Kristiyano na walang na-develop sa kanilang money management skill, para silang nakatanikala sa kahirapan. I always say this, bilang isang pastor, wala akong kwentang pastor kung hindi ko kayo natulungan sa pag-alis sa kahirapan. Kami po mga pastor, nataasan ng Panginoon, na ipangaral ang salita niya, at pag ito'y inyong ipinapractice, meron po itong epektong magagawa. Kaya lang, if you don't practice what you heard, if you don't obey the principle of God based on His principle, then I cannot promise you, you will have a better tomorrow. That's why every Christian should learn money management skill. Say that word, money management skill. Come on. Money management skill talks about the way how do you discipline yourself in handling money. You know, if you just simply discipline yourself in the way how you handle money, your life will be totally different. But unfortunately, most of us was not able to handle money skillfully, then we lose a lot of money. For me, I believe on money management. Okay? Every time a person knows how to manage his money, something good is going to happen. Now, look at this. In discipline of money management, if you manage your money with discipline, there are two truths that you need to establish first. If I don't learn this truth, I will not apply this truth. Listen to this. I personally believe that God owns everything. And I am, number two, the second truth is, I am just a manager of God's resources. So, this divine truth must be established first in your life. You have to believe that God is the owner of everything. Come on, say that word. God is the owner of everything. Come on, make it louder. God is the owner of everything. I want you to say that until you hear it inside of you. That nobody owns except God. You know, sometimes I talk to myself. I have to talk to myself. God owns everything. But myself is answering, I don't hear that. No. God is the owner of everything. Until I hear it, until I believe it, I will never practice it. Is there any time in your life that you hear it already from the Spirit that God owns everything? The reason I say that, some of you will struggle on giving. For a simple reason, you don't agree with God that He owns everything. The second truth that you have to establish in your heart is that I am just a manager. I am just a steward. He is the master and I am a servant. Everything that I have belongs to my God, and He just entrusts to me all these resources. The talent, the gifts, the time, and the resources in my hand is owned by God. I am just a steward. I am just a manager. Okay? These two truths is so powerful. Because the moment you establish these two truths in your mind, and then you will discipline yourself with three things. Last week, I shared to you the three discipline. Okay? You still remember? Money management. The first discipline is the discipline of giving, the discipline of savings, and the discipline of investing. These three disciplines, if you practice it, it will do good for your life. Okay? Now, after establishing the true truth, God is the owner, I am just a steward, I have to discipline my life. I have to learn the art of giving. I need to practice giving of tithes. I need to practice giving of my offering.
I need to support mission work. I need to help other people. Learn how to give generously. The second discipline is savings. Okay? You have to get a portion of your income to save. So that one day when you save money, that savings can be used to investment. You will let your money work for you instead of you working to have money. This time, you let your money work for you and you let your money earn for you. That's another wise move. Many people are just employee. They are never become investor. But when you keep on working and you're working, you will never get rich. You need to learn how to save money, begin to invest, start your own business, and let your money do the work for you. By doing that, you are earning on your office while you are working, but at the same time, you are earning another income coming from your own business. Okay, so that's the picture of money management. Now, personal finances from a biblical perspective is necessary kasi minsan talaga nakakapagtaka eh. There are many Christians today still poor. Why? Because they have no personal finances management talaga eh. But somehow I saw a lot of Christians today, they were able to be set free from the spirit of poverty. Then I noticed they have the discipline. Now I want you to read passage in the scripture in 1 Timothy chapter 6. And let's see the importance of, having a good financial perspective or biblical financial perspective. Let's start from verse 6. Sabi po dito, but godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Verse 10, for the love of money is the root of all evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many grief. May the Lord bless the reading of His Word. Ito pong 1 Timothy chapter 6, it talks about the importance of contentment. Okay? Contentment. How to be content with your life. Because if you learn this passage, it affects your lifestyle. Okay? And then, He gave you the perspective on verse 7 that you brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Ibig sabihin nito, pumasok ka ng walang laman, lalabas ka rin ng wala kang madadala. So it talks about thinking about the eternal value of what you have. And then, verse 8 and verse 9 talks about living in contentment, okay? Not, okay, without contentment, but with contentment. And he talks about that many people who want to be rich will fall into temptation and they will behave foolishly because of the lust that is in them, and it leads them to destruction and perdition. Okay? And then in verse 10, he said, the problem is these rich people loves money. And the Bible said, the love of money is the root of all evil. Because of their covetousness, not generous but covetous, then they erred from their faith. And the Bible said, they pierced themselves with many grief. Yan po yung binanggit ni Apostle Paul kay Timothy. The principle of financial management. Now, whether we like it or not, every one of us in this place, it's just, siguro iba lang yung amount. Pero some of us here have financial problem. Sino rito yung honest na wala kang financial problem? Taas yung kamay. Parang ang hirap makakita, ano? Okay, tanongin natin. How many among you have financial problem? You are honest. Pastor, we have finances, eh? Ang dami problema dito. Alam nyo, when you have financial problem, either you worry
Okay? Or you do something. Now, I will give you some problem right now for you to be able to be motivated. No? One day, isang tao, sabi niya, kaya mo tumalon sa tulay na yan? Sabi niya, ano ka, ba't ako tatalon dyan? Pag ako natalon dyan, baka mamatay ako dyan. Hindi, malalim dyan, may tumatalon na dyan, hindi sila namamatay. Ayoko nga. Diba? Sabi niya, pinipilit, ayaw pa rin. Ngayon, one day, sabi niya, nandun sila sa tulay, sabi niya, ako nakatalo na dyan. Oo, nakatalo na ako dyan. Kaya nga kita dali-dali to kasi kung kaya ko, kaya mo rin. Sabi niya, hindi, ayoko. Kung ikaw tumal, ikaw na lang mag-isa. Sabi niya, alam ko siguradong tatalong ka. Kasi ganito yan. Ayan na yung train. Pag hindi ko tumalon, masasagasaan ka. Bye-bye. Tumalon siya. Pag talo niya, sabi niya, look at me, buhay pa rin ako. Now, what will happen to that guy? Will he make a choice? So, mamili ka, sagasaan ka o talon? Ano gagawin mo? Sagasaan ka o tatalon? Did you pansin? If I stay here, I will die. If I jump, I might die also. But you make a choice. Well, I call that unexpected situation. Di ba? Have you been to a situation where unexpected happens to you? Alam nyo ba, ang life po natin ay merong problem. And the problem is when we fail to plan for the unexpected. That's a problem. Tanong, bakit may parachute? Baka merong unexpected situation. Tama? Tama? Nasubukan nyo na bang sumakay? Have you ever tried to experience riding on tawag nating murang eroplano? Nakasakay na ba sa murang bayad ng eroplano? Monday, sumakay ka sa eroplano, sabi, magkano bayad? Dito 300 lang, makakarating ka ng Singapore. Ha? Dito, budget plane tawag dito. Okay? 300 lang, mura. Mura lang. So, sumakay ka siguro sa aeroplano, and then, pagsakay mo, sinusuotan ko ng parachute. Ano mararamdaman mo? Bakit mo sinusuotan ng parachute? Sir, parachute is for untoward circumstances. So, umupo ka, dala-dala mo yung parachute. Tinitingnan mo, lahat ng pasahero may parachute. So, ang bayad mo lang, magkano? 300. Tapos pag upo mo, napansin mo, yung flight steward, he showed the direction. The fire exit is here, the fire exit is there. This is how to buckle or your buckles, di ba? And then suddenly, any untoward incident, ganito po ang pagsiko sa bintana. At pagka gusto nyo lumabas, ganito pagsipa sa pintuan. Sabi mo, ba't kaganyan ang mga turo dito? Mukhang ibang aeroplano to. And then, lumilipad na po ang aeroplano. And then, mamayang konti, may air pocket. Sabi ko, grabe, kaya pala 300 to, nervyusin ka muna. So, you begin to worry. Sinugurado. Sabi sa inyo ng pilot, do not worry. Fasten your seatbelt, secure your parachute. Ano mararamdaman mo? Di ba, ba't ba ako sumakay dito? 300 lang. Ba't ako kumagat? Mamayang konti, mas malakas ang pagpag ng aeroplano. Plag. Nagtataka ka, yung upuan mo, umahangat ka sa upuan mo. Naku po, nakakatakot talaga. And then you begin to worry. Again, the pilot said, do not worry, this is your pilot. Do not worry. Again, this is only air turbulence. Do not worry. This is your pilot. Please repeat after me. Our Father who art in heaven. Sino gusto sumakay sa ganon? You don't like to ride that kind of airplane. Pero totoo ba, kaya may parachute to make you ready for unexpected? Tama. Bakit merong kang extra tires sa kotse? Kumpleto na ang gulong mo, nagdadala ka pa ng isa. Because meron yung mga unexpected situation. Paano kung maplatang ka, stuck ka na doon, hindi ka na makakaalis. Pero kung may spare tire ka, makakaalis ka pa. Tingin ko ang life natin, dapat lagi tayo may dalang parachute, lagi may dala tayong spare tire, para sa ganon, ready tayo sa unexpected. Amen po ba? Sino sa inyo ready sa unexpected? You know, one worst na na-experience ko,
Yung babae, unexpected na magkakaroon siya ng menstruation period. Naglalakad siya, tapos sabi ko, Miss, what happened to you? Blood is coming out of your legs. Oh no, it's unexpected. But, sister, nakakahiya yan pag unexpected. Sino sa inyo ready sa mga unexpected moment of your life? Well, can I share to you some unexpected moment? Halimbawa, bigla kang namatay. Are you ready? Sabi, Pastor, hindi mo lang alam. May assurance to, Christian ako. Congratulations. If you die too soon, Christian ka, congratulations. Pero alam mo ba kung ano mangyayari pag namatay ka? Meron ka bang ataol? Meron ka bang libingan? May pera ka? Lagay sa sako yan. Abangan ang low tide. Di ba ganun mangyayari sa'yo? Because you are not ready for the unexpected. Ano pa ang ibang unexpected? Siguro, paano when you become sick and unable to work? Are you ready for that? Ha? Wala kang sweldo. Tanong, hindi ka nagwo-work, may pera ka ba? Okay, nagkasakit ka, dadaling ka sa ospital. Sasabihan ng, saan ka dadaling sa ospital, saan mo gusto? Ha? Magkano ba pera mo? Ha? Saan ospital? Ha? Well, pag may sakit ka, dadaling ka sa ospital. Tama? Eh, saan mo ko dadaling sa ospital? PGH. PGH mean patay kang gumagapang sa hukay. Grabe, na ospital ako sa PGH, nabalian lang ako ng paa. Alauna, nandun ako nakaupo, naghihintay ng attention. Coming from a doctor. Guess what? Alas 6 na, no one give me attention. Grabe, namamagana yung paa ko, bali yung paa ko, walang kumukuha ng attention. Alam niyo po, wala akong cellphone. Nasa PGH ako, ang office ko lang katapat, hindi ako matulungan ng mga tao. Alam niyo po, wala akong magawa, nang agaw ako ng phone. Bawal gumamit ng phone. Nung bawal. Inagaw ko. Gusto mo magwala ako dito? Natakot sa akin. Hindi po, sige po, gamitin nyo na. Sige na, gagamitin ko ito. Nung nakatawag lang ako, nagpunta sila, sila Montaño family, nagpunta sa akin. Sabi, Pastor, nangyari siya? Nakasidente ako eh. Anong oras? Alauna, alas 5 na. Kaya ako doon nabuna yung PGH. Patay kang gumagapang sa hukay pag doon ka nagpagamot. And I realized, ang daming poor people lying doon. Nagtsatsaga. Sabi ko, ba't ako dinala sa PGH? Alam niyo, ginawa sa akin ng mga Montaño? Kinidnap ako sa ospital. Ayaw akong palabas. Sabi ko, huwag nyo na kami pigilan. Hindi nyo nga ako pinapasin. Tapos pipigilan nyo pa kami. Eh sir, pumirma kayo para wala kami pananagutan sa inyo. Sabi ko, huwag mo na lang isipin na wala kami. Umalis na kami talaga. Alam nyo kung bakit? Paano kung wala kang pera? When there's an untoward incident into your life, ano gagawin mo? Buti sana kung ito, dalhin nyo ako sa St. Luke's. Basosi ka pa, St. Luke's ha. O kaya sa Asian Hospital. Woohoo! Di ba? O kaya dalhin nyo ako sa Makati Med. Di ba? Manganganak na ako. Dalhin mo sa Pabella yan. Saan? Sa tabi ng patayan ng manok, doon ka manganganak. Sino willing manganak doon? Di ba nanganganak doon? Mga may hirap eh. Walang pera. Do you like to become part of that? Because those are unexpected. Mga kapatid, sa totoo lang, death is an unexpected experience of every man. Sickness and disease, when you are unable to work, these are all unexpected. I tell you, during those moments, death, you need a lot of money. Sickness, you need a lot of money. But the question is, do you have parachute? Or you will just dive in and die. Alam niyo po, itong financial difficulties, lalo na pag dumarating po yung death, when sickness and disease come, you need a lot of money. Why? Pag nagkasakit ka, wala kang pera, pag namatay ka ng walang pera, you know what will happen to you? You will fall into the trap, mangungutang ka.
So ano mangyayari? Namatayan ka na, napautang ka pa. Nagkasakit ka na, nagkautang ka pa. Ano sabi ng Proverbs 22, verse 7? When you fall on the trap of utang, the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Yan po ang sinasabi ko. Madaling mangutang, but when you are on that situation, automatically it declares, according to the word, the Bible said, the rich people whom you borrowed money will rule over your life. Are you listening? The borrower, you borrow that money from a rich man, you become a slave. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. That's why, wala pong tao na nabuhay sa mundong ito na kapag may utang, malaya kayo. That's why, dapat naghahanda kayo sa unexpected. May ginawang pag-aaral. Kailan nagkakaroon ng utang ang mga tao? Alam niyo kung saan na po persang mangutang? Pag namamatayan, pag nagkakasakit. Nangungutang ang tao. Pag wala kayong tinagong pera, hindi kayo. Kaya nga sabi ko, how come most of us, even Christian, don't expect na one day magkakasakit? How come many people, even Christian, don't expect that they will die? What if pagandaan natin yung death? What if pagandaan natin ang sakit at karamdaman? Is it possible mapagandaan po yun? Ako, I personally believe, I have to prepare personally. One day I will die, one day I will get sick, but am I ready? Siyempre, pag ako nagkasakit, alam nyo ba, may kukwento ako sa inyo. May mga tao, nagsikap ng kanilang hanap buhay, umasenso. In fact, yumaman eh. Kaya lang, yung peak ng kanilang yaman, nakabili ng bahay, ng kotse, nakapagpaaral ng anak. Nung tumanda yung lalaki, siyempre, nagkasakit ngayon. Ang sakit, hypertension, inaatake sa puso, tapos nagkaroon ng complication. Alam nyo nangyari? Binenta muna hindi muna nakapag-aral yung anak. Walang pera na eh. Binenta yung kotse para may pang-ospital. Hindi pa rin gumagaling. Binenta yung bahay. Ay sinanla muna. Pagkasanla, hindi matubos, binenta. Tamang-tama, nung naubos yung pera, hindi na nag-aaral, wala ng pera, yung tatay namatay. Tanong ko sa inyo, asan ang parachute niya? Ang parachute niya maliit lang, yung kotse niya, yung bahay niya. Pero not enough to save him and his family. Mga kapatid, pwede bang paghandaan itong ganitong uring problema? Ilan sa inyo, pag kayo nagkasakit, ready kayo. Ilan sa inyo, pag kayo namatay, ready kayo. Not many of us right now is not yet ready for the unexpected situation. That's why akong pastor, I have to make you ready. I have to teach you this biblical truth so that you will become ready pagdating nung araw na yon. Let me share you some few thoughts here, mga kapatid, no? I believe financial problem is the number one reason bakit may naghihiwalay na mag-asawa. No? Alam niyo naman yung mga... Sino rito yung may nanay pa? Taas yung kamay. Sino rito yung kilala mo nanay mo pag nawawala ng pera? Parang napoposes, no? Nanay ko, pag nawala ng pera, parang poses. Nakita niyo ba yung nanay niyo pag walang pera, nag-iibang anyo? May mga misis ba dito? Misis, relax ka lang. Bakit? Naunawaan ko naman yung mga misis. Sila nagbabayad ng kuryente, ng tubig. Sila ang umaharap. Kaya minsan napapraning sila pag walang pera. Amen? Minsan naman po, may ibang mga misis. Lalo na yung pag napangasawa mo, yung mga high maintenance woman. No? Alam niyo na yung mga high maintenance woman? Yung very gifted. Yung gifted na babae, yung mahilig sa gift, ibig ko sabihin. Gifted. May mga gifted woman, walang ibang gusto, puro gift. Magastos yun. Subukan mo huwag lagyan ng pera yun. Gulo yun. Awa yun. Again, financial problem can be a triggering point bakit nagsiseparate ang lalaki at ang babae. Based po sa study, kadalasan ang number one reason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa, dahil sa pera. Sa pera. Either sa pera o sa salapi. Kung hindi man salapi, kwarta. At yung iba naman po, naghihiwalay dahil sa datong.
Laging ganyan. Kwarta, salapi, pera, datong, atik. At pinakahuli, money. Yan po yung 6 na dahilan bakit sila naghihiwalay. Atik, datong, kwarta, salapi, pera, money. Totoo ba minsan ang problema is the root of all evil? Sabi ng isa pastor, mali. The lack of money is the root of all evil. Sa totoo lang po, pag walang pera, yung iba nagiging evil. Pera, pera, pera. If you are not prepared how to manage your money, your life can never be developed. Now, ano ang pwedeng maging solution, okay, sa ating financial difficulties? Okay, remember, I told you, set the foundation in your mind. God is the one who owns, and I am a steward. Naalala niyo yun? Ano yung solution natin to financial problem? Ito po yung number 1 solution. Give everything to God. When you give everything to God, you demonstrate, you reveal to God that indeed He is the owner and you are just a steward. We are just the managers of those money and not an owners. Okay? Second, we have to give God His part first. Ito yung pangalawa. Kapag nagbibigay tayo sa Panginoon, remember, give and it shall be given back to you. Uunahin natin yung part ni Lord sa Kanya muna palagi. Huwag ko ganito ha. Gastos muna. Ang matira, baka merong matira kay Lord. Sigurado, walang matitira. So the safest thing to do is to discipline yourself. Remember, discipline. Management. Si God, bago ko bayaran ng kuryente, mas uunahin kong ibigay yung para kay Lord. Alam niyo na, amaze ako. Sa church po natin, sometimes people are coming on Thursday, Friday. Minsan nasa office ako, Pastor, saan ko po ibibigay yung tithes and offering? Sabi ko, kapatid, Thursday pa lang sa linggo mo na lang dalhin. Ay, ayoko, Pastor. Baka madisgrasya. Kunin mo niya, baka nga madisgrasya. Kilala niya sarili niya. Di ba? Thursday pa lang binibigay niya kasi alam niya to give God His part first. Yung iba hindi marunong. Sabi niya, hindi, magbibigay ako kay Lord, sigurado. Sige, tingnan natin anong gagawin mo. Bayad mo sa kuryente, sa bahay, sa tubig, may konti. Bayad ka ng bahay, konti. Ay, wala na. Paano kaya yung tithes ko? Lord, sorry sa susunod na lang. Diba? So next earning, kumita ka na naman. Ayaw nga pala, yung bahay nga pala. Bahay, tubig, diba? Baon. Ay, wala na naman si Lord. Lord, sorry ha. Alam niyo ganon? Hindi mo sinusolusyonan ang problema mo. Kino-complicate mo. Why? You don't learn to give God His part first. Discipline kasi yun eh. Ano? Remember, money management is discipline. To give God first. Ay, discipline niya mga kapatid. To give God everything, discipline yun. Tandaan nyo, nung hindi pa kayo Kristiyano, wala kayong discipline na inuuna si Lord. Nung naging Kristiyano ka, tuturuan mo ang sarili mo mag-discipline. Kasi, di ba binanggit ko sa inyo last week, pagdating ng tithes and offering, ang bigay ng mga bago, lakas sa mulo mo. Ay, salamat na kapagbigay din, di ba? Yung iba talagang todo struggle bago makapagbigay eh. Pero magtataka ka yung iba, pag nagbigay, may ngiti na. Subukan mo, magpa-offering ka ngayon, sabi mo, pumunta ho tayo sa harapan at tayo mag-offering. Tignan niyo mga tao, pag naglakad sa offering, ganyan maglakad. Sabi ko, ba't ang lungkot? Nakakita na ba kayo ng offering? Alam niyo kung bakit? Meron bang ganyan yung pag, let's give our offering. Gumaganon pa? Wala akong ganon. Bakit? Kasi ang pagbibigay, struggle. Battle. Hindi pa joy. Gagawin mo pang discipline. Sino sa inyo may develop ng discipline? Hindi ka na nagtatanong, bibigay ko ba o hindi? Di ba? Yung iba sa inyo may mata sa kamay. Pag nag-o-offering, ano ginawa? Pag dumukot, hindi yung mga 1,000, and doon yung mga 20, 500, 100. Magtataka ka, walang tingin na, no? Gumagano, no?
Sabay bubuksan yung mata. 20, sigurado kuha. Grabe na pipili. Walang tinginan. Bakit? May mata sa kamay, brother. Diba? Subukan mo ulit. Mag-o-offering na naman. Ang dae, ha? Mga ang kapal ng 1,000, ang dami ng 500, 100. Ang 20, dalawa lang. Ha? Para ka naglagay ng isang karayom sa dayame. Ganun kadami. So, babasok na naman yung kamay. Sabi ko, may mata talaga yung kamay, no? 20 pa rin. Di ba nagkwento ko sa inyo? Si Jose Rizal, nakasalubong yung 3 stooges, yung 3 tao sa 1,000. Naglalakad sila dyan sa kanto. Sabi, tol, sa lakad mo, simba. Sabi ng piso, simba. Kayo sa lakad, Mall of Asia. Sabi ng piso, ano meron sa Mall of Asia? Ba't kayo nagpupunta palagi doon? Sabi ng 3 stooges. Yung boss ko, doon kami dinadala palagi, yung may-ari sa akin Bakit? Hindi ka pa nakapunta ng Mall of Asia? Di pa. Saan ka nagpupunta? PICC Forum 3, doon lang alam kong puntahan Bakit? Alam mo naman, piso lang ako, pansimbahan lang ako pag 1,000, hindi, taga-mall yan. Kaya yung mga pera, nag-uusap yan Nag-uusap yan. Hindi nyo ba alam? Oh my goodness. Oh my gosh. Hindi nyo alam. Nag-uusap-usap po yan. Kaya kita nyo, yung 3 stooges, hindi born again yun Hindi pa Christian, hindi maging Christian. Hindi kasi pumapasok sa simbahan yun. Tinan nyo si Jose Rizal, born again kaya naging bayani Bakit? Yung mga piso, laman ng simbahan yan. Yung 1,000, laman ng mall. Bakit? Because hindi tayo discipline Ang nilalagay lang natin, yung mga piso-piso. Piso, di ba? Bakit? Tinan mo katabi mo, kung may mata yung kamay. Tinan mo. Hawakan mo yung kamay, may mata ba yan? Ba't alam niyang pumili? Di ba? Sino sa inyo, pinagsisimba niyo yung 1,000? Taas yung kamay, yung nagsisimba na yung 1,000. Palakpakan natin yung pinagsisimba yung 1,000. Yung iba ho kasi. Minsan pag nagbibilang ng offering, sabi ko, kamusta offering? Pastor, may hepatitis. Bakit? Puro dilaw at orange. Alam niyo dilaw? Puro tagbi-20. Sabi ko, kailan kaya magiging ubi yan ng mga sul-ngasul? Why? Kasi mga tao, wala pang discipline. They forgot that God is the one who owns everything, and they forgot that we are just a steward of everything. Establish nyo sa truth nyo yan. Maniwala po kayo. You give everything to God, then you give God His first part. Number 3, pay yourself. Pay yourself means you save money for yourself. Ito po yung solusyon sa ating financial difficulties. We need to learn to discipline to save a certain percentage of every income that you have every week or every month. Magtago po kayo. Sabi ko nga if I save 1,000 pesos for Tracy, the first year ni Tracy, meron siyang 12,000 pesos. The next 10 years of Tracy, meron siyang 120,000. Nakakita na ba kayo ng 10 years old naglalakad-lakad? Pero may 120,000 dito. Tayo kahit juicy fruit, wala Si Tracy, pagdating ng 10 years old, may 120,000 sa pitaka. Because his dad is saving 1,000 peso a month. Pagdating ng 20 years old ni Tracy, meron na siyang 240,000 sa kanyang pera. Pagka-graduate niya, pwede siya mag-start ng sarili niyang business. Amen. Amen? Diba, kahit maliit lang, kahit magsimula din siya sa SM. Diba? Yun muna, sa Malamig. Diba? Ganyan nagsimula ang SM sa Malamig. Hanggang naging Shoemart. Diba? Si Lucio Tan, dati nagtataho lang siya. Nagbebenta lang siya ng Mami Noodles. Pero ngayon may airlines na. Why? Because of savings. Are you listening? You save yourself, you pay yourself by saving money. Are you still here, mga kapatid? Number 4, adjust your lifestyle. To solve your financial difficulties, adjust your lifestyle. Huwag naman kasing mahirap pa lang, buhay mayaman
Kaya tuloy, hindi yumaman kasi, teka muna, pag walang pera, iwas muna sa Starbucks. Kung mag-Starbucks man kayo, gawin yung mga every another month, no? Yung iba kasi wala nang, ang sweldo lang 500 a day. Isang Starbucks, 150. Bumili ka ng donut sa Dunkin' Donut, 12 pesos, 15. So pag bumili ka ng donut sa Starbucks, 45 hanggang 60 pesos. So, ubos-ubos yung pera mo, nagtataka ka, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Kape lang, tsaka donut, ubos na sweldo ko. Maling lifestyle. Yung iba, matalino. Gumagawa na ng sandwich sa bahay niya. Nagkakalo na ng kape, iniipit lang yung hangin. Pagdating sa opisina, may kape pa rin. So, lahat ng kapitbahay niya, nag-Starbucks. Siya, meron siyang home box. Di ba? Home box. Pag uminom sila ng kape, inom din ako ng kape. Kumain sila ng sandwich. Meron silang tinatawag na, siguro, masarap na French baker, di ba? Pero ako, itlog at pandesal, pwede na. Because I save a lot of money. One day, I can use it. Alam niyo, nalulungkot ako sa maraming Pilipino. Yung wala pa doon sa level na yon, pilit na umaakyat doon sa level na yun, nakikipagsabayan sa mayayaman. Para hindi naman ako maiiwan, pare. Alam ko naman sila, nag-Starbucks ako sa labas. Di ba? Pastor, paano gagawin ko? I'm not saying na huwag ka magkape. But I'm saying, check your lifestyle. Baka naman hindi ka pa para doon, huwag ka muna doon. Sino sa inyo willing tanggapin na kinakailangan muna mag-ipon? Amen? Yung iba, may cellphone na, hindi ba ako kontento? Basta gusto ko, may cellphone na. Kaya minsan nakakita ako, 4 ang cellphone nakasabit dito. Grabe to Parang hindi galit sa cellphone to Biro mo 4 ang cellphone? Saan niya ginagamit to? Hindi, pastor, ito kasi sun. Ito globe. Ito smart. Ito reserve. Baka mawalan ng baterya iba. Gabi may reserve. Mukhang handa sa gera, no? Pero kailangan ba natin gawin yun? Di ba? Naintindihan niyo ako? Para sa akin, pag wala pa kayong ganong yung lifestyle nyo, i-fit nyo doon sa kalagayan ninyo. Nakuha mo ko. Yung iba, may sapatos ka niya, kulay pink, di ba? Pare, tinan mo yung tahi niya, kulay dilaw yan. Sa akin, pink, dilaw yan So, bibili pa ulit, di ba? Di ba may pantalong ka na ganyan? Oo nga, pero iba yung tahi nun. Masikip yun, ito medyo maluwang. Pareho din Hindi, magkaiba. Basta ako nakakaalam nun. Minsan po, lalo na yung mga babae, no? Siyempre, mga babae gusto nila mag-maintain ng kanilang mga beauty. Minsan, lifestyle can be seen. Paano kung bigla kang magkasakit? Wala ka pala savings. Saan ka dadalhin? Biro mo, naka-alta de social ka, so dinadala ka sa PGH. Ala pera. Sabi, ang sosi-sosi mo, nasa PGH ka. Wala ho lang yan. Props lang po yan. Naintindihan niyo ba ako? What if you save money? Well, for me, lifestyle must be adjusted. Sino sa inyo ready mag-adjust para masolve ang inyong financial difficulties? Well, para po sa akin, kaya meron po tayong parachute, spare tire, para sa moment ng untoward incident, o moment ng unexpected, meron po tayo. Now, I'll give you some tools to prepare you for your financial difficulties. Bago ako magtuloy, totoo ba one day, mamamatay tayo? Totoo bang may bayad ang ataol? Totoo bang may bayad ang libingan? Totoo bang may bayad ang punerarya? Meron po. Tanong, ready ka ba? Now, ano yung tools na gagamitin? Totoo ba magkakasakit tayo one day? Yung ating earthly body manghihina? At one day, maghahanap ng ospital. Ang tanong, ready ka ba dyan? Now, how do you prepare yourself for those unexpected moments? Ito po yung ginabi. Kaya nga sabi ko, kung bakit merong parachute, meron tayong spare tire, yun po kasi ang magliligtas sa atin para doon sa mga untoward incident. Now, there are 3 things na gusto kong ibigay sa inyo ngayon, na puntahan ninyo, ihanda nyo, I tell you, may mangyayari. Bigyan natin ito. Number 1, okay, these are the sum tools. Life insurance. Number 2, disability and health insurance.
Number 3, retirement plan or investment. Ito pong tatlong ito, malaki po ito maitutulong sa inyo. Halimbawa, bata pa lang kayo, bumili na kayo ng life insurance. Ano yun? Pag may life insurance kayo, bayad lang kayo ng mga 500, 600. Anytime kung magkaroon man ng unexpected death, ay hindi nyo na ibebenta bahay ninyo, hindi nyo na ibebenta kotse ninyo, dahil meron ng sumasagot yung insurance ng inyong life plan. Malinaw. Ano naman tong disability and health insurance? One day, bigla na lang sinabi siya, wag ka mabibigla. May na-detect kaming isang maliit na bundok. Anong bundok? Bukol sa iyong katawan. At tingin ko, isang cancer. At kinakailangan ng operahan. Maganda ka ng 2 milyon. Ay, buti na lang may insurance ako. Di ba? So, hindi ka matatakot kasi merong someone magbabayad. Sino? Insurance. Hindi ka mag-iisip, ibenta yung kalabaw, si kalakian, ibenta si ganito, isanla si lola. Hindi mo isipin yon. Di ba? Iba ko may tumanggap pa kay lola. So, wala kang iniisip na gano'n. Di ba? Paano kaya gagawin ko? Hindi gano'n. Kalmado. Dahil sabi mo, gano'n po ba? Saan ba pinakamagandang, di ba? Doon may magaling na specialista. Hindi ka kinakabahan. Kasi alam mo, nagbayad ka ng disability and health insurance. Yung iba sa inyo, pag nagkasakit, isipin nyo, paano kaya yung trabaho ko? Kakain pa kaya yung asawa at anak ko? May sakit ako. Ano magagawa ko? Iiyak ka ngayon. Pero pag may disability at health insurance ka, you just claim it kasi nagbabayad ka nun. Are you listening? Retirement plan. Whether you like it or not, hindi kayo nababawasan ng edad, nadadagdagan kayo. One day, mga babae, I will tell you, the magic of Avon will never work. I promise you. One day, tatanda kayo. Sasabihin mo, Avon, wala ka ng magic. Kahit anong lagay mo, parang hindi maayos. Because one day, magkakaedad kayo. Okay, tinin mo katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, one day, wala na magic. Wala na magic. Lahat po tayo magkakaedad. Sino rito naniniwala, one day kukulubot ka rin? Amen? Alam niyo ibig sabihin nun? It's time to retire. Pag nag-retire ka na, eto, pag meron kang retirement plan, either kukuha ka ng lump sum money o kukuha ng monthly support para ngayon, kahit hindi ka na nagtatrabaho, sumusweldo ka pa rin. Maraming mga Pilipino, pagkatapos nila magtrabaho, wala na silang pera. At least meron silang SSS, nakakakuha sila ng 2.5, 1.5. Sa panahon po natin, yung 1.5 pa lang, pag matanda ka na, mahiapo ka na, babakasan ka pa ng apo mo, wala ka na magagastos. Para sa akin, mag-prepare kayo ng retirement plan. Kaya lang, habang bata kayo, bumili na kayo kagad nito. In fact, merong 3-in-1. Mukha tuloy akong ahente ng insurance ngayon. May 3-in-1 po. May life insurance na, may medical health program na, at meron pang retirement plan. Minsan, pag bumili po kayo, yung tawag dyan 3-in-1, hinuhulugan mo lang monthly. Habang hinuhulugan mo, ang tawag doon, investment. Okay? Di ba sabi dyan, discipline? The discipline of giving, the discipline of savings, and the discipline of investing. Dito, life insurance, hindi spending yan. Investing yan. Ngayon, habang bata pa lang kayo, maghanap na kayo ng magandang insurance company. No? Kapag may nakita kayong magandang insurance company na i-address yung, minsan, kaya lang ingat kayo sa mga ahente ng insurance. Ganito mga insurance Pag alam nyo ba mangyayari? Alam mo ba? Alam mo ba? Pag hindi ka insured, ito mangyayari sa'yo. Ito mangyayari sa'yo. Minsan tatakutin ka nila kung sakaling mamatay ka ngayon. Paano asawa at anak mo? Kung ano. Halimbawa, nagkasakit ka. Halimbawa, ganito. Kaya mo bang magbayad ng ospital? Hindi. O kaya nga dapat meron ka insurance. Minsan, yung mga ahenteng OA, tatakutin muna kayo. Yung bang, bibili na po. Parang gano'n, no? So, kinakailangan, alam nyo na to. Ngayon pa lang, alam nyo na.
Parang ngayon, pag yung kinakausap ng mga ahente, sabi mo sa kanya, uy, huwag mo na akong takutin, alam mo na yan. Tinuro na sa aming simbahan yan. Well, you just need to choose a product. Tingnan niyo po kung ano yung appropriate po sa inyo. Bayaran niyo po 5 years, 10 years, 15 years, hanggang 20 years to pay. Tingnan niyo, after 20 years, from 25, kunyari, 45 years old ka pa lang, nakangiti ka na. Bakit? Anytime, any moment, nasa ospital ako, may mag-handle ng aking hospitalization. May mangyari sa akin, mamatay ako, may mag-handle ng aking ataol at ang aking libingan. Sakaling mamatay ako, may iiwan akong yaman sa aking mga anak. Why? Because I prepare for the unexpected. Yan ang aking parachute. Naintindihan niyo ba ako? Sino gusto mag-prepare para sa unexpected? Yung iba ganito, basta bahala na si Lord. O sige, ganito, bahala si Lord. Pag namatay ka, ilalagay ka namin sa sako. Pag high tide, itatapon ka namin. Para pag low tide, wala na. Gusto mo ganon? Or gusto mo rin ng isang decent funeral service? Di ba? Tama. Saan ba ang punerarya? Basta dyan lang malapit. Saan? Basta dyan. Saan? Papasok ka doon, aakyat ka, tutuktong ka doon, tatalong ka na, bababa ka doon. Tapos doon. Yung pala. Nakasubukan niyo na ba makapunta ng punerarya ay ng libingan, tawag pa naman, halimbawa, cemetery, blank. Yung mga tinatawag na apartment, ay, dito yung patay namin. Ay, wala na, lumipat no, doon na nilagay. Grabing patay ito, lumilipat mag-isa. Nasubukan nyo na yun? Ay, ganito kasi apartment to, may kontrata. Ha? Pagkatapos ng kontrata, doon na nililipat. Hanapin nyo po doon. Paano ko hanapin? Andiyan lang huyo, kausapin nyo lang sila. Magpapakilala. Naaawa ko doon sa mga patay. Naalala ko pag mahal na araw ng patay, ang dami nakakaawa. Kasi yung mga patay nila, naglalakad mag-isa, lumilipat. Naintindihan nyo ako. Pero mga kapatid, sino sa inyo gusto ng decent funeral service? Na yung inyong mga mahal sa buhay, hindi umaalis ng tirahan o sila'y pumanaw. Amen? Nananatili sa isang lugar. Bakit? Sa iyo yung lupa, nilibing mo siya doon, binili mo yon, walang makikialam nun. Dahil sa kahirapan, nakikipatong lang tayo doon sa apartment for rent. Di ba? Biro mo, pati ba naman kamatayan, for rent pa rin? Tama po ba? Sino sa inyong ataol mo for rent? Alam niyo ba may ataol na for rent? Ay, hindi niyo ba nalaman? Yung dadaling ka pag araw ng burol, and doon, for rent yun. Ililibing ka doon, okay? Tapos, babayaran mo, for rent lang. Halimbawa, ang bayad ng for rent na ataol, babayaran mo, halimbawa, 10,000 lang for rent eh. Tapos, ililibing ka sa apartment, nandiyan yung mga kaibigan mo. Pag alis na kayo, bubuksan yung yung nicho. Labas! O, sige. Kuha tabla, bubuhatin yung patay, kukunin. Papasok ko na doon. Wala ka ng ataol kasi nirenta lang yun eh. Babawiin. Wala ka magagawa, pumayag ka. Alam niyo ba may ganyan? Pero mo pare, pati mo mga ataol ko, for rent. Buong buhay ko, for rent na bahay ko. Pati mo naman ataol ko, for rent. Sino gusto ng for rent? Meron pa nga buy one, take one eh. Mga kapatid, sino sa inyo willing maganda ng unexpected? Ha? Pag kayo nagkasakit, kidney, liver, sakit sa puso, arthritis, gout, hindi mga murang sakit yan eh. Paano bigla kang ansakit mo yung sa kidney problem na kinakailangan mo maglagay ng twice a week, bibili ka ng dugo para mag-replenish. Naintindihan niyo ba ako? Kung wala kang pera, ano gagawin mo? Dugo. May pera ka? Palit. Wala ko pera. Kuha ka mo ng pera. But if you are insured, now I tell you, meron kayong konting peace of heart and peace of mind. Tanong, sino sa inyo willing gumamit ng tools? Kung ahente ako ngayon, dahil ko na-ibentang insurance ngayon. Sa totoo lang mga kapatid, this is the time for us to prepare. Amen? Alam nyo, 24 years na po akong pastor. Tuwing merong namamatay na membro sa Dulos for Christ, tuwing may nagkakasakit sa Dulos for Christ, ako ang unang nakakausap. At lagi ko tinatanong, kumusta? Bubulungan ko yung kapatid. May insurance ba yan? Opo, pastor. Very good. At least hindi na kayo magagambala. Pero alam niyo po yung, ba't
Ba't dito kayo nagpa-hospital? Pastor, wala pong pera eh. Namatay. Oh, saan ito ibuburol? Pastor, sa bahay. Patayin na lang sa Monseleo ng maganda. Pastor, wala pong pera. Bakit wala bang wala bang life insurance yan? Wala po, pastor eh. Naku po, 24 years na akong pastor. Yung mga may life insurance, bago sila mamatay, hindi nagbibigay ng problema sa pamilya. Wala silang problemang iniiwan. Bakit? Nung bata pa lang sila, nag-discipline sila sarili nila. They say, they give, they save, and they invest. Amen? Sana, prayer ko nga bago tayo pumanaw, sabi ng Bible, the righteous will always leave inheritance to their children. Yung bago kayo mamatay, hindi nyo muna ginastos yung pera mo para sa sarili mo. Alam nyo, masarap mamatay yung may iniwang kang kayamanan sa iyong mga anak. Yung iba sa atin mamamatay na lang, kukunin nyo pa yung pera konti sa kanila para ipagutmot mo yung sakit mo. Alam nyo, yung mga anak ninyo, asawa nyo, hindi papayag na hindi ka gumaling. They will sell everything. They will give everything for you to survive. They will do it. I tell you, ibibigay nila lahat. Kaya lang, pag namatay ka, sila naman ang mawawalan. Oh, what will be the consequence? Kawawa naman po yung ating mga anak. Sino rito yung may natutunan sa hapong ito? Ha? Sino rito yung ngayon pa lamang maghahanda ka sa iyong financial money management? Amen? Dapat makuha natin itong money management skill na ito para one day kung ano man po ang mangyari, lahat po tayo narito. Hindi na tayo gagambala ng ating mga mahal sa buhay. At alam nyo, sasabihin ng inyong mga anak at ang inyong asawa, kung sakaling mawala man po kayo, sasabihin nila, mahal talaga tayo ng ating magulang. Aalis na lang siya, inasikaso niya na lahat. At wala siyang kinuha sa atin, siya pa nga ay nag-iwan para sa atin. Para sa akin, ganun ang marangal na Kristiyano. Amen po ba? Sana po sa hapon pong ito, meron tayong matutunan at tayo nang maghanda para sa mga unexpected situation ng buhay natin. Hawakan mo yung katawan ng katabi mo, sabi mo, sariwang-sariwa ka pa ngayon. Sabi mo, you are strong and healthy. Sabi mo sa kanya, but get ready for the unexpected. Amen. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sino gusto rito mag-ipon, mag-iwan ng 10 milyon sa inyong mga anak? Taas yung kamay. Mag-save kayo ngayon, ha? Sino sa inyo gusto nyong iwanan ng kayamanan ng inyong mga mahal sa buhay? Gawan nyo po yan, ha? Never, sana po, huwag kayong aalis sa mundong ito na wala na kayo na ibigay, nanguha pa kayo. Amen? Because I don't want these things to happen to you kasi nakita ko po, naiiyak po talaga ako sa dami ng kayamanan dahil sa sakit na ubos, namatay, walang naiwan. Tininan ko yung kanyang pamilya ng kaibigan ko after he died, 5 years after. Tininan ko yung kanyang asawa at anak. Sabi ko, Lord, tulungan mo po sila. Hirap na hirap po talaga, mga kapatid. Why? Kasi nga po, hindi sila ready sa unexpected. Sa hapon pong ito, manalangin tayo, ha? Naturuan tayo ng wisdom ng Panginoon. Sino po rito ready maghanda para sa unexpected? Amen? Let's pray. Father, we thank you for allowing us to listen to your word, that this is the time to be content, and not to worry, Lord God, about the things of this world. Father, thank you because you are telling us not to love money and don't be enslaved by money, Lord. Lord, I pray, allow us to see and foresee the future of our life. That whether we like it or not, Lord, there will be the unexpected moment with our life. One day we will face death, Lord. One day we will face sickness and disease. Those unexpected moments, Lord, I pray that when it comes, Lord, your people are ready because you grant us wisdom and you gave us the spirit of preparation. Lord, today, help us to learn how to discipline our life. That today we learn the discipline of giving, the discipline of savings, and the discipline
of investing, Lord. Today, we declare and we pronounce that you are the owner and we are just your steward, your manager of all the things that you have entrusted to us. Ama, ngayon pa lamang, I pray for good health among your people. Lord, I pray for good wisdom be upon them, for them to be able to prepare for this unexpected, Panginoon. Lord, turuan mo kami mag-invest, Lord, for our future. We don't want to leave our loved ones penniless, Lord, but we want to bless our sons, our daughters, Lord, so that they would continue to all those things that we have started in our life. Today, I pronounce blessing to every household that is represented in this place, Lord. Bless them, make them strong, and make them prepare for the greatest adventure of our life. Today, Lord, thank you because we have a God who loves us, the love who cares for us, who preserve and protect us. And today, Lord, thank you for granting us wisdom. Be glorified and be exalted for all the blessing, the prosperity that you have given us. We praise you and we honor you, and we ask this in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.